Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Marco Guillen ng San Felipe ng 9 Oxygen. Ito ang aking reaction video sa No Limit Tangere, buod ng kabanata 16 hanggang 30. Buod ng kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispin. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkagahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang po umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi na mapagbibigay ng perang pambisyo. Ganoon na lamang ang pagabigla ni Sisa matapos na tumambad sa kanyang harapan si Basilio na duguan ang kanyang noo at bakas ang matinding takot sa mukha nito. Kinuha ng sakristan mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw nito. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at manang sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenarya na siyang mahahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Hindi na malayo ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng gulay, prutas at isda para sa pura paroko. Tumambad sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga binabanggit nila. Sa kabilang dako, nag-uusap sina Crisostomo Ibarra at ang guro ng San Diego na sa lawang ito itinapon ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais nung ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito isa-isa ang mga suliranin ng guro, katulad na lamang ng nawawala ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang at kung mayroon may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isa pa'y kailangang iwasto at maisaayos ang pagtuturo. Nakasanayan ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawain mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawak, dumalo si Crisostomo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalungat ang opinyon at mga isinusulong. Ang Partido Konserbador o Konsertibado na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na kinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagdalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nanaig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, gulong-gulo na uwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Nagpang-abot sila ng Guardia Civil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang 2 onsang ninakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may makita ay kinalagkad siya ng mga ito papuntang kwartel. Hiyang-hiya sa Sisa na pinagtitinginan ng mga tao. Tanghali na nang pakawalan siya ng interes at pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pilas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang naging pag-aalala kaya siya ay tumakbo papuntang bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na katakatang nag-iba ang pag-uugali simula nang dumating ng San Diego si Maria Clara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminangkay ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi, ngunit hindi ito sinang-ayong na ni Crisostomo Ibarra. Sumakay sa 2 bangka habang nangingisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga bidata, ay napalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil mayroong mga buhaya kaya't nilundag ng piloto ng bangka na si Elias. Naglaban ng 2 sa ilog na agad din namang sinakulohan ni Crisostomo Ibarra hanggang sa mapatay nila ito. Nagkubli si Padre Salvi sa isang puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa batis. Nanilig siya at nakinig sa mga nag-uusap, ngunit pinigyan niya ang kanyang sarili.
Dumating si Sisa na naisa ng pakainin ni Ibarra, ngunit umalis din kaya't napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga gwardiya sibil at sarhento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay di umano ang nanakit kay Padre Damaso. Nasumunod na araw, pumunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niyang pasimulan. Sinanamat ang manado ng Piloso po at ibinangkahin sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura dapat isang bunin ni Ibarra ang kanyang mga binabalak. Ika-10 ng Nobyembre at bisperas ang kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas pa lamang mula sa mga palanti, dekorasyon, paputok, pagkain, musika at mga programa. Samantala, tinatapos na ang bahay paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamaglupay ni Ñol Juan. Dahil dito ay marami ang mga sa kanya, ngunit marami din ang naging palihim niyang kaaway. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangya kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Isang nagkakaroon ginto o locket ang pasalubong ng ama ng Maria Clara. Namasyal sila sa isang sulong na daan ay may isang ketongin na tumawag ng pansin ni Maria Clara, kaya inilimos nito ang locket na kabibigay pa lamang ng kanyang ama. Nakalagay sa isang aklat na dyaryo sa Manila ang parangyaan at pagdiriwang ng kapistahan sa loob ng 3 araw. Sinunatan ni Maria Clara sa Ibarra dahil ilang araw na niya ito hindi nakikita. Hiniling din niyang siya ay dalawin ng binata at imbitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay paaralan ng kanyang pinatayo. Ikatlo at ang huling araw ng kapistahan sa bahay ng San Diego. Handa na ang lahat para sa lubungin ng kapistahan. Sinimulan ang mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ang mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa lapasan. Ang misa ay bayad para sa kabananan ng lahat sa halagang 250 piso. Mas mabuti na magbayad ng mahal sa misa na makapagdadala ng kaluluwa sa langit kaysa sa impyerno ng kumedya. Ang aral na pinakita ng mga kabanatang ito, ang pagnanais ng pagbabago sa kabila ng problema at patuloy na paghahangad ng karakter na makamit ang kanilang mga layunin. Ipinakita dito ang paglaban sa kapangyarihan, pagpapalaga sa edukasyon at pagiging maingat sa pagtiwala. Maraming salamat po.